Baby, bra. Maybe di uubra kahit mamuhay ka no? Baby, dito love story. Toy Story. Sila Tito Abdul, pare, tinira nila. Daw nila kasi. Yung mismong identity nga, di ba? Kapanggagaya ng babae yun eh. So, transgender is a woman daw. Baka transgender yung nanay niya. Tol. Pinaglayas kang ka-live-in, Netflix, naka-lockout, lahat. No, puta. Tanggal ka sa ano, sa family. Yo! What is up? What na naman po? Up! Up! What is up? What is up? Taas ng energy namin ngayon, no? Kasi paubos na yung kape. Yeah. Pero, exhausted pero mataas energy. Paano nangyari yun, tol? I don't know. Might be... Caffeine, no? Caffeine. Might be fasting. Hindi ko alam. Anyway, kamusta kayo? Kamusta kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening, kung saan man at anong oras man nyo pinapanood tong video na to. Yes, sir. And gusto namin kayong i-welcome sa Leave the Kids Alone, Canto Thoughts episode 10! Yes. Yes. Episode 10 na po. Oh my God. 10 And na. yeah. Looking back. Ang dami, 1 lang nung nakaraan. ang dami na natin pinag-usapang walang kwenta. Sobra na. Sobra na. Ang dami ko na rin mga comments na naririnig na okay at hindi maganda. May okay, mayroong hindi maganda. Tang ina. Pinapasok na ho kami ng mga enemy. Ano huling comment? Chupa. Ayun, walang konteksto. May isang comment pero pinarating lang sa ano eh. Papabasa ko sa iyo mamaya. Ay puta. Medyo madiin yun eh. Oh, sige. Ayun ang mga gusto. Pero nakalimutan ko kasi medyo madiin siya. Alam ko yung context pero tsaka natin i-discuss. Okay. Discuss natin. Wala ang problema tayo yan sa mga ganyan. And thank you syempre. Thank you sa Thank mga you. comments. Open kayo. And thank you din sa mga opinion nyo. Sa mga nag-agree, hindi agree din sa mga sinasabi namin. Thank you po. Thank you. Oh. And again, we are welcoming you back for this new video. Episode 10. And welcome dun sa mga ngayon pa lang makakapanood. Check nyo rin yung playlist natin ng Canto Thoughts series para mapanood nyo, ma-check yung ibang mga kwentuhan natin dyan. Teka lang. Baka pag linalabas na tong episode 10 na to, malapit na rin ilabas yung track namin. So, meron kaming first track ng Leave the Kids Alone. Yes. Yours truly. Mga rap shit. Pero, abangan nyo. Pakinggan nyo. Share nyo. Whatever. Malapit na. Abangan yan. Yeah. Medyo banger tong idadrop namin. Medyo mainit. Pero, feeling ko makaka-relate lahat no? Oo. Yes, sir. Hindi lang panlalaki yon. Lahat yon, kumbaga. Ano bang tawag doon? Pwede sa lalaki, pwede sa babae. Pero, Dalawang gender lang? Ha? Ba't dalawang gender lang Ilan sinabi mo? Ilan ba? Bigot ka ba? Hindi ako bingot, tol. Ay, hindi. Gago ka. Bigot! Bigot ba? Bigot ka ba, pare? Tayo na. Hating against... Pero abangan yun. Hindi ko alam sabihin mo yun ngayon, Hindi kasi mo feeling na ko agad, pag lumabas na to, malapit na rin lumabas yung track na yun. Baka mga 2 weeks pa to bago ma-upload eh. Yeah. Hindi naman, baka next week. Yeah, hopefully next week. Pero, ang ano bang date ngayon? Ewan ko. So, 28 ngayon, hindi ko alam kung kailan namin ito upload. March 28. Yes. Sana sigurado April. Sipagin yung baka editor. mid-April. Kasi yung mag-i-edit nito. Dami rin kasi ginagawa sa trabaho, sa totoo lang. Yeah, sobrang busy ang nangyayari ngayon. Dahil nangyayari ngayon, no? Mahal ng gas, ang lahat tataasan. Feeling na naman, anxiety na naman ng mga tao, tumataas. Tapos mag-Holy Week pa. Ayan, kagulo yan. Ang daming nangyayaring... hindi kagulo Ibig sabihin, nasa labas lahat ng tao, bundok. Tapos ano ba yun? Pilgrimage ba yun? Pilgrim, ikot-ikot Pilgrim, sa mga simbahan. holy places, mga ganon. Dami yan, di ba? Mga ride out. Oo. Tapos, dahil nangyari, may war pa, may ganyan pa. So,
para sa akin. Sa bahay lang Stig naman nga, ako. no? Dito lang ako sa bahay. Bahala kayo. Stig nga dahil nangyayari. Oo. Pero sana safe kayo lahat dyan kung safe nasan man kayo. Sana nakakain lang din lahat. Oo. Mm. Sana lahat Yeah. punong-puno ng provisions Yes. and protection. Speaking nga pala about dun sa mga genders, may mainit na namang nangyayari, pare. Saan yan? Mga gender? Gender? Yung mga extra genders. Uy, baka, Teka dyan, boy. extra genders. Teka dyan. Parang mainit ngayon yung, sila Tito Marcy, tsaka si Tito Abdul, pati yung isa, yung background music niya lagi, yung sinasayawan niya is yung Metallica songs. Tama to ang pangalan nun. Pero maganda, yung Si nakakatawa. Si Ivan, no? Magaling din yun. Nakakatawa yan. Actually, sila tatlo magagaling. So, feeling ko yung nagsimula is yung yung dalawang Becky na nagpa-podcast, yung Dog Show Diva, medyo mainit din sila ngayon eh. I mean, sikat sila. Wala silang followers eh. Sino ang pangalan nila? Dog Show Diva. Yung isa doon, yung laging nagko-content dati ng mga role-playing. Skit? O, mga skit. Yun, yung isa Hindi ako doon. familiar doon sa Ano yun ang pangalan ng podcast nila? Dog Show Diva. Parang, okay. nag-drop name ah. Anong meron? Well, tinira nila sila Tito Tell me Abdul. more. Sila Tito Abdul, pare, tinira nila. Ang sabi daw nila kasi, laki Tito Abdul, no? Papatira. Pero, sabi daw kasi nila, ginagamit daw nila yung bakla-baklaan. Kasi mga straight naman talaga sila eh. Tapos nagbabakla-baklaan. Parang pakasalata sila lahat Oo, di ba? Recently, Kakapakasal lang ni Tito Abdul. Scripted din ba yun? Sunod-sunod sila nagpakasala. Parang ayun daw, ginamit lang daw yung clout na pagiging bakla. Yung nakakatawang side ng pagiging bading. Parang ginagamit daw nila. No-offend daw sila. Tapos, hindi naman daw nila sinusuportahan yung LGBTQ Yung movement mismo. Oo, yung movement ng mga LGBTQ. Okay. So, pag nakita mo ngayon yung mga videos nila Tito Abdul, tsaka nila Tito Marcy, pati yun si Ivan. Gagawin nag-play nila yung music, tapos nakatingin na lang sila. Kasi nga, tinira sila. Gagawa na lang sila. So, wala na. Hindi na masaya. Hindi na masaya. Kasi masyado silang shitty. Oo, parang na naman, nag-take offense na naman sila doon sa mga diba? Dahil, try ko intindihin sinabi mo, dahil ang mga skits nila is about portraying yung pagiging bading-badingan, gano'n, nagaganyan-ganyan. Tapos, ang mga totoong bading na offend. Oo. Dahil ginagamit to gain likes and views. Ganyan. Clouds, tapos parang ginawang katatawanan. Parang na-ridicule. Okay. Diba? Oo, yun yung perspective nila. Pero daw, si Malupiton, iba daw. Kahit nang babakla-baklaan, parang may something art, ganun pa. Iba yung approach niya. Yung mga bading kampi kay Malupiton, okay lang si Malupiton? Oo, tanggap okay nila? si Joel, oo, no? Pero yun nga, kala dito Abdul, parang... May art? Ewan ko eh. Pero kakatawa naman talaga. Slapstick kasi siya. Oo. Diba? Ewan ko. Ano bang tingin mo doon, pare? Pati sa comedy, meron na ring... Tansya ko yung mga sinasabi mong mga butthurt na bading na yan, tol. Mga ano yan. Mga mas bata na sa atin yan, tol. Mga Gen Z na yan. Hindi kaedad natin yung sila... Parang kaedad natin sila. Siguro kaedad natin, tapos mga mas bata sa atin yung karamihan yan. Yung nag-support nung ganong issue, kasi, no? Yung mga OG, pakialam. tayo na tol, nga yun parang, di ba yun nga yung mga old school na comedy? Oo. Sila, Dolphy. Di ba? Di ba nagkagalong-gano'n sila? Babalo, Oo. nagbabading-badingan. Di ba? Ewan ko, ba't parang binig deal na naman nila yun? Oh my God, pati naman yung comedy. Ay, nakakatawa sa inyo eh. Ay, nakakatawang side nature ng... Ang paka-selfish naman nun. Straight of homos. Diba? Parang selfish naman nun. Parang... Sobra, no? Lahat na lang. Paano pag sila yung gaya ng iba? Sila, kunyari, masculine. Okay lang naman eh. Hindi, kahit nga yung mismong identity nga, di ba? Kapag gagaya ng babae yun eh. Gago ka. Bars! Cut! Diba? Reels yan. Yung mismong identity nga, di ba? Gaya nila yung pagiging babae. Totoo naman. Oo, tinanggap naman sila ng tao. Then yung inaakto lang na pagiging bading, ang masama doon eh. Kung
kung comedy nga, satire o satire nga di ba? kung halimbawa skit talaga na all for entertainment and fun. You find something funny sa isang serious na bagay, di ba? Paano lagi mo ginagawa yan, di ba? Paano maging comedy yun, no? Tayo na kung lahat na lang ng bagay ikaka-offend, wala nang comedy, tanggalin na yun. Huwag na sila Di ba sila, di ba, ang dami nga din ng mga bading na nasa mga comedy bar. Comedy bar. Di ba panay pang-asar din naman yun? Okrahan sila, di ba? Hindi pa nga yun yung katulad ng sayo-sayo na bading-badingan lang. Talagang panlalait at saka pangmamak ng itsura and shaming, feature oo. Pero nakakatawa, di ba? Kasi nga comedy, dapat hindi ka maging offended. Halimbawa, ako upo ako sa tapat ng nagpe-perform. Pagtitripan ako, di ba? I-roast ako. Okay lang yun. Kasi andun ka di ba? Comedy nga Tol, bakit si Tekla? Kung andun tayo kung andun halimbawa tayo nasa restaurant tayo lahat kumakain o isang lugar na hindi naman nagpe-perform or walang comedy o walang usapang lahat seryoso. Pwede kang ma-offend kasi parang out of context ka. Di ba? Pero kung nagpe-perform ka ng comedy or something to entertain, ang di ba parang entertainment, naman. Parang art din yung ginagawa nila Tito Abdul kasi nakakapag-connect sila. They're bringing out emotions sa mga audience, di ba? Much better, kung hindi mo trip, huwag mong pansinin. Kaso, lagi na lang, parang sobrang combo no? Gen Z, LGBTQ, tapos super entitled pa. Parang lagi silang hurt na hurt lagi, no? Fuck. Triple kill. Sobrang sensitive. Ouch yun. Tayo na, kung di mo trip, huwag mong panoorin. Huwag mong supportahan. Huwag mo i-like. Huwag mo i-share. Huwag mo i-view. Kung di para sa'yo, di ba? Move on. Kung para sa'yo, tawanan mo lang. Tayo na, yung iba pa nga komedyante, ang pinagtatawanan pa nga, PWD yun talaga kapansanan, di ba? Pero yung mga PWD, hindi naman nag-take offense. Parang, tiyatawanan lang din nila. Bingot. Di ba? Ginawa kasi normal ni yung Sir Jack no? Kaya normal na ang bingot. Kaya hindi nakakatawa na ngayon kasi normal na Parang may bingot. Oy. Okay lang. Hindi ka nakakatawa. Hindi ka nakakatawa. Hindi na kayo special, hindi na kayo mainit sa mata, hindi na kayo mainit para asarin, no? Hindi ka nakaasar-asar. Hindi na. Ay, normal ka na Wala. Ay, bingot lang. Ayan lang. Wala na iba. Wala. Naghahanap ka pa lang ibang disability. Dagdagan mo pa yung siguro pilay o something. Dagdagan mo pa yung hiwa. Gago ginawa tiger. Dalawa ang puta. Anyway, tapos meron pa isa, pre. Nakikisali, rage baiter to. As sakit talaga sa mata. Ay na, mukhang rage baiter nga yan. Mukhang naapektuhan ka ng sobra. Yung Gabe Pineda to, lagi siyang rage bait. Ang galing niya mang rage bait sa pagdating sa politics, pagdating sa usapang LGBTQ, pagdating sa masculine. Tinitira niya lahat to, iniikutan niya. Parang rage bait. Baka naman may some truth sa sinasabi niya. White knight shit siya Minsan, ina-against siya lahat. So, pro siya sa LGBTQ, sa lahat. Against siya sa, traditional masculinity. Ay, baka kasi bading siya. Ayun nga. Pero may girlfriend siya. Pero di niya sisayang bading siya. Pero pro siya. Pero alam mo, nakakatawa. Tinira niya rin sila Abdul about doon sa paggamit ng Nakisaw-saw siya. Pero siyempre, alam mo kung bakit. Tayo nga, sumasaw-saw tayo dun 'Di ba? Pero ang nangyari sa kanya, tol, meron siyang video na ganun din kung paano ginawa nila dito, Marcy. Nagbading-badingan din. Yung baby hindi ubra. May ganun din siya. Ganun din siya. Hypocrite siya. Sabi daw niya. Tapos nag-post siya ngayon. Sabi niya, hypocrite! Evil! Hindi, pero sabi niya, 2024 pa to, 2023 ata yun. Something ganun. Regardless. Nagbago na ako, naiba na yung perspective ko. Sabi ko, weird, tol. Sobrang weird. Kumbaga, tawag dito, tama ka nga ba nga nag-rage bait lang siya. Parang rage bait? Sumasabay siya dun sa kung ano yung pinapaboran ng majority. Pero tol, ang doon, papansin ko, na itong movement natin is parang
affected din doon in some way. Kasi mga audience niya, mga bata, mga Gen Z, tol, naniniwala sa kanya. Nag-comment ba, Gabe, thank you for speaking the truth on behalf of us. Parang nabilib talaga sila. Bading yun. Ayun, mga bading nga. Ayun nga, kasi nga siya yung speaker of truth daw. Speaker of truth What the hell? in a way na komportable kasi sa inyo. Nagbibigay ng comfort yung truth na yon. Ayun ba? Truth ba is comfort? Di ba that uncomfortable yun? Speaker of lies yun pag gano'n. Yeah, kasi na-validate niya yung... Kasi sinabi nga yung truth tapos na-offend kayo What? Di ba? Diba? Tapos, Shit. It's not baliktad truth. baliktad na yung narrative kasi ito. Ang galing sila pang baliktaran. Baliktad na yung narrative ngayon. Yung truth, yung truth ngayon, yun yung lie na ayaw tanggapin ng mga tao na nagte-take offense sila. Then yung lie, yun na yung nagiging truth ngayon na pinaniniwalaan na natin na respect this, respect that. When in return, di naman nila kaya mag-respect back. Diba? Tapos ito pa tol lagi siyang may... Ano, rhyme yun Bars. May ginagamit siya tol na ginagamit din ng LGBTQ na tawag doon, rebuttals. Tama na, baka flip top pa rin Oo, mga tol. yan. Sabi niya, ang tinatanong kasi lagi sa mga LGBTQ, what is a woman? Okay. Alam mo, sagot lahat niya. Ginagaya niya lang din yung sa ibang bansa, sa US. Mama mo, your mother. Ayun lagi sagot nila. Totoo naman Edi yun nga. Ayun nga. Ano ba yung nanay mo, di Kaya ba? nga. Pero di nila ina-accept kapag biological facts na. Alam mo talaga ang babae, di ba? Yun na, sinabi na nga niya. Nanay mo, yun yung ano. Ayun talaga yung babae. So, sinasabi nila, so transgender is a woman daw. Baka transgender yung nanay niya, tol. Ilabas ka sa daanan ng tae ang puta. Takay na, isa kang tae na nabuhay. Ay, shit. Ewan ko. Sobrang weird. Kaya tuloy mo. Sorry, medyo, lutang ako ngayon. Hindi, okay lang. Medyo, nililiteral ko yung mga sinasabi mo. Hindi, Pero okay ginagawa lang. ko siyang, parang, hindi literal parang, prangka o ano ba tawag sa ganun? I mean, ang hirap naman talaga i-absorb ng mga yon, yung mga ganong issues today. Kahit sino. Parang... Kasi parang nakakapagod lang, tol. Sobrang Nakakapagod. bullshit kasi na... Nakakapagod. Ano bang sinasabi nyo? Ano bang argument doon? Bakit? Ito na nga yung sinasabi natin nung last no? Nung last episode 8 yata yun. Na nakakopya na natin yung western shit yung bullshit ng western. Na nga, tol, dumarating na dito na ang mga tao or lalo na yung mga mas kabataan is easily offended. Binabaligtad na yung narrative. Wala nang discernment. Ina-accept na lang nila kung ano yung nagmamatter sa feelings nila at kung hindi pabor sa kanila, hindi lang nila basta yun kukontrain, i-disrespect pa nila, di ba? Ay, dude, don't trust your emotions. Ayun naman talaga Lagi silang feelings and emotions, love, lahat, ganun. Parang laging pakaramdam nila sobrang disrespected sila. Sa lahat na ng bagay, no? Tangina. Kahit nga yung sinasabi mo na sa comedy, tol, tangina, manood sila ng mga 90s na comedy. Baka self-delete pa yung mga yon, tol. Pag napanood nila yung mga comedy dati na sobrang simple lang sinabi yung makaka-offend sa kanila ngayon. Ayun nga, tol, kaya mataas din ang rate ng self-delete kasi mas hinohone nila yung emotions ng mga kabataan, tol Kumbaga, doon lang naman din papunta yan. It all boils down sa weakness. Sa ano mo sa puso mo, sa heart. Kumbaga, kapag taliwas or saliwa ang puso mo, then magiging baluktot na rin yung isip mo. And then, syempre, pag napunta sa isip mo yun, magiging habits mo yun. Pag naging habits mo na siya, eventually, magiging way of life mo na siya. True, diba? True. Yun na yun. Kumbaga, di mo na nare-realize unconsciously na nabubuhay ka na sa kasinungalingan.
Na ang masaklap doon, sobrang pigtatanggol mo, sobrang pinoprotektahan mo. Kasi nga, egotistical ka, self-absorbed bitch na walang iniintinding iba kundi yung feelings mo. Wala kang paalam sa feelings ng mga nasa paligid mo. Basta pag nasaktan ako, tanginan yung lahat. Mali kayo, tama ako. Narcissistic bitch. I mean, hindi naman natin dinidisregard ang mga conditions like depressions and shit. Nangyayari talaga yun. Acknowledge natin yun. Yeah. Pero kasi, ang nangyayari, kapag the more ka na nag-dwell doon sa void na yun, sa depression na yun, tol, tapos, mas inabsorb mo yung emotions talaga. Self-delete yun, tol. Leading to self-delete. Inangkin Siguro, mo lahat. isa sa mga pwede kong i-share sa mga mas bata sa atin, sa mga kabataan ngayon na yung nasa puberty, or hindi nga puberty, siguro mga nasa 20s, early 20s, yun humaharap na sa, papunta na sa adulting stage talaga. Try yung questionin yung mga bagay-bagay, hindi yung kung ano lang napapanood nyo. Yun na yun. Or kundi kung ano yung nasa paligid nyo, yun na yung paniniwalaan nyo. Tapos, pahinindigan nyo. Questionin nyo lahat. Kahit itong sinasabi namin, questionin nyo. I-challenge nyo yung narrative, i-challenge nyo yung idea, i-challenge nyo yung ideals. Kumbaga, constant chase of the truth. Yung katotohanan na totoo talaga. Hindi yung katotohanan na pabor lang kapag, nagbe-benefit. Ayun nga, tol. Masyado kasing comforting ang lies. Masyado kasing painful ang truth. So, yun nga, balik dun sa same lang din, sa depression, ganun. The more na absorb mo yun, yung ganong feeling, the more na comfortable sa'yo. Komportable ka eh. Kasi, malungkot ako. Pag sa'yo malungkot ako, tapos inahay mo talaga malungkot ka, napaka-komportable nun eh. Acknowledging, Oo, diba? na-addicting yung pakiramdam na yun eh. Ay, hindi pala. Absorbing pala. May something sa sadness, dun sa depression, na comforting. Oo, tol, yung nandun ka sa dilim. sa babang baba na sobrang awang-awa ka sa sarili mo. May something dun na nakaka-addict eh. Diba? Na pointing fingers ka kasi alam mo wala kang kasalanan. Bakit nangyayari sa akin itong mga shit na to? Wala naman akong ginagawang masama. May something na addicting dun eh. May pleasure dun eh. Pleasure talaga. Diba? May pleasure talaga pala bumiga ka doon sa kadiliman, tol. Diba? Challenge natin yung kumbaga panindigan natin yung na kayo ang ang pag-asa ng kinabukasan. Which is totoo naman talaga yun eh. Kasi kayo yung maiiwan dito pagkatapos namin or pagkatapos ng mga nauna sa atin eh. Parang ang weird din, no? May painful, kunyari sadness, painful siya, pero it doesn't hurt. Parang comforting nga. Tapos may truth talaga, yung katotohanan, pero hindi siya comforting, painful siya tanggapin. Kailangan nila kasi lumabas sa mga telenovela shit tol eh. Sa mga bagay na na napapanood natin, napapakinggan natin eh. Kailangan nilang ma-realize na hindi talaga masarap mabuhay na masarap ang buhay nakadepende kung paano mo siya tignan. 'Di ba? Masarap ang mabuhay pero hindi madali, walang madali. Kumbaga, lamang ang hirap, lamang ang sakit, lamang ang problema, lamang ang paghihirap, na ulit na ba? Pero lamang ang mga pasakit. Pero kailangan nila ma-realize na ayun nga yung nagpapaganda dun, ayun yung nagpapasarap ng buhay kasi every once in a while magsasucceed ka eh. Oh. Every once in a while makakaranas ka ng reward eh. And yun yung masarap dun eh. Hindi mo kailangan hanapin yung comfort, hindi mo kailangan hanapin yung ayoko nito, hirap. Ayoko dito. Kailangan ito dapat yung i-push natin. Kasi dito madali, masarap, komportable. Ito yung nararamdaman ko. Hindi gano'n, kailangan
paano ba? Di ko ma-express ng maayos eh. Kailangan tanggapin nila Kasi, na out of 100, 90% hindi papabor sa'yo yan. Diba? And yun nga yung nagpapaganda dun eh. Yung nagpapa-excite dun eh. I mean, paano nila marirealize din na kung ang isang bagay maganda or maganda para sa kanila kung hindi rin nila alam kung ano yung hindi maganda sa kanila, di ba? Yun na nga eh. Kaya diba nga, parang balance eh? kaya nga kailangan mo i-questionin yung lahat ng bagay. Hindi lahat ng napapanood nyo. Hindi porkit magaling mag-English, nabigyan kayo ng malalalim na thoughts, na words, na ngayon nyo lang narinig. Okay, matalino to, magaling. Tama to, ito yung tama. Hindi ganun yun. Nabiktima na rin kami ng mga ganyan dati habang lumalaki kami, which is okay lang naman yan. Kaya lang kung hindi nyo kayo questionin yung mga nangyayari sa paligid nyo, kung totoo ba, o kasinungalingan, walang mangyayari. Walang mangyayari sa inyo sa future ng humanity, sa future ng Pilipinas. Kaya absorb natin yung shit na nakikita lang natin sa ibang bansa, sa papanood natin. Diba? Mas maganda pang ano na lang. Tawag dito. Watak-watak na lang ang mangyayari, diba? Parang ganun na nga mangyayari. Pero kasi, ewan ko, parang papaisip din ako minsan na parang ang hirap din minsan umalis sa comfort zone. Dati naisip ko sa akin. Ang hirap kasi umalis sa comfort zone kasi kailangan mo, you need to do the work. Oo. Diba? Putang ina. Yun nga, yun yung ano doon. Siguro nagiging dahilan kung bakit maraming nagsisettle doon sa parang sa narrative or sa ideals na mas madali kasi hindi nila kailangang mag-sacrifice or mag-effort. Ang kailangan lang nila stick to their emotions, stick to what they feel. And then okay na to. Ang dali kasing i-sugarcoat yan eh. Magsasalita lang isang tao about love. Tapos, pag sabi mo kasi love, napakaganda niya, napaka-perfect niya. Pag na-imagine mo. Pero parang, love, pag binasi mo lahat sa love, parang magpo-fall lahat eh. Parang, pag ayun yung pinaka-foundation, is parang lies. No? It's giving you butterflies lang. Oh, tsaka maraming pagkakataon na nakakagawa ka ng di maganda. Dahil sa pagmamahal mo eh. Diba? Hindi naman porket love yung nararamdaman o love yung pinanggagalingan, laging mabuti, laging maganda yung epekto. Hindi eh. Minsan, ang love selfish eh. Diba? Ang love minsan possessive. Ang love minsan deceptive eh. Ang love minsan sinungaling, liar. I don't know. Pag doon ka lang bumase at yun yung tingin mo lang ang nagmamatter is love, blinded ka. Wow. Kasi akala mo okay yung ginagawa mo, akala mo tama. Kasi diba, it came from love. Hindi mo alam, bobo ka na pala. sabi niya sa'yo ng shota mo, babae ito lang. Tapos nag-live-in kayo. Sabi niya, mahal na mahal kita. Tapos pag nag-break kayo, kuha niya lahat ng gamit. Wala siyang ititira sa'yo, tol. Dala pati rep. Naranasan mo na ba yun? Pinaglayas kang ka-live-in, dala lahat ng gamit. Ako, mga narasa ko, dala yung mga binigay. Sa'yo mo dati pati mga damit mo talaga. Oo, yun nga. Ay, yung putang ina. Bigay na damit, yung isa naman, bigay na relo. Mga relo. Bakit di mo pa kinuha yung aircon? Hindi, wala pang aircon nun. Wala pa ba aircon? Hindi akin. Ba't di mo pa kinuha yung aircon? Yung TV hindi makuha. Naka-install kasi. Yung TV hindi makuha. Alam mo kinuha? Ano? Yung saksakan ng TV. Para hindi ko magamit. Dahil lang, okay, wala tayo Switch lang tayo. Ba't ganun mga babae? Pag umalis, wala akong titira sa'yo. Maghihirap ka. Parang gano'n, no? Kulit no? Hindi niya matanggal yung TV. Tinala yung saksakan. Yung cord.
Ayoko maging masaya ka lang. Wala ako. Hindi ka makakapanood ng paborito mong series ngayon. Tangin, ang galing eh, no? Netflix, naka-lockout, lahat. No, puta. Tanggal ka sa sa family. Tanggal sa family. Tangin, pagbukas mo ng YouTube mo may ads na. Ba't may ads na to? Hindi ko alam, tol. Tinanggal ka na sa family. Parang, alam mo, ang nakakatawa ngayon, para kasi ang daling mag-move out. Lalamove lang, ganun. Dati kasi, ang hirap pa, kaya may naiiwan pa, unti-unti, kukuhanin. Paano kaya kung dati ganyan yung mga babae, tol? Oo. Eh, di ba yung mga bahay dati nalilipat pa? Oo. Tang paggising mo nasa labas ka na, no? Wala kang bahay. Di ba yung lipat bahay dati, literal na lipat bahay, tol? Yung tinatawag nilang, ano ba yun? Yung Hakot, kabayanihan. bayanihan, di ba? Oo. Tangina, nagtulong-tulong yung mga pamilya nyo, tapos mga kapitbahay nyo. Paggising mo, nasa lupa ka lang, tol. Ano bahay ko? Tangina, bit na rin, oh. Ewan ko, tol, lagi na lang pag ganun. Lang natitira sa lalaki, no? Wala, kasi, ewan ko. Ako, Pero kasi nag-matter ba naman- sa'yo? Hindi. Natamaan ka ba or natablan ka ba? Hindi, di ba? naman. Kasi, parang ako nasa isip ko pag ganung mga material. Hindi, wala lang ako malamig na tubig. Yun lang. Pero ibig sabihin, parang, sa atin kasi parang, kaya ko nang bumili nun eh. Mga kaya naman. Kaya, I mean, hindi sa pagmamayabang, hindi ego na kaya kong bumili nun ngayon eh. Pero ibig sabihin, parang eventually, kaya ko naman magtrabaho, and then pag-ipunan ulit, para Material makabili ulit things. ako. Parang Material ganun. things lang naman. Mm. Pero, minsan yung point, gusto ng babae, pag umalis ko, kailangan, mahirapan ko. Miserable Kasi ka. wala ako. Oo. Parang gano'n, no? Shit, no? Miserable ka. Tatawa lang ako. Buti iniwan kang boxer, no? Parang wala kang boxer, bro. Eh kasi yung mga boxer ko, mga panahon na yun, wasak-wasak na din tol. Hindi niya na sayaw. madala. Ay, anong gagawin ko dito? Hindi ko mabibigay sa ano. Pero, deep inside, kung yun ang kinuha niya, mas masakit sa akin yun, tol. Kasi, tangina yung pinaka-komportable. Komportable yun eh. Yung mga tipong, Oo. yung butas niya, mas lamang yung butas kaysa sa damit. Yun yung masarap suotin eh. Yung kahit anong upo mo, kita lagi yung itlog, kita lagi yung eddies. Oo, yung nahahanginan lahat, presko. Kaya pagkakamot ka, hindi basa ng pawis, walang asamang libag. Ganun ka rin ba? Ganun. Oo, gaganon mo na lang. Parang Kulango. Koreano. Dito yung libag. Libag sa singit. Anyway. Wala, ganun siguro talaga. Pero, malas ng mga ibang babae kung halimbawa, ang napatapat sa kanila medyo may anger issues talaga. Yung tipong, Shit, nambubugbog. oo, tol. Yung Woman beater, no? Oo, nananakit, nananapok, ng gugulpe. Araw-araw. Yung term na araw-araw talaga. Pero- na walang rason. Nawiwirdohan ako dyan, tol. Lahat. Isipin mo, gagamitin kitang example, tol. Isipin mo, ikaw, maayos ka naman, katrabaho ka. And then, lahat ginagawa mo, as far as I know, para maging mabuting provider, no? And then, ganun pa rin yung nangyayari. Tapos, sa kabilang banda, yung lalaking nambubugbog ng Google Pay, putya, hindi maiwan-iwan. Tapos hinahabol lang hinahabol. Parang di kayang hiwalayan ng babae. Feeling ko, tol, it all boils down sa history ng babae, tol. Pero nakarinig ka na ng ganun storya, di ba? Oo, tol. Ang Ng dami. Google Pay. Tapos hindi nila maiwan yon. Hindi ko gets. Ba't yung nagpapakatino, ang daling iwan, pero yung nagkukupal, hindi maiwan-iwan. Kasi nga, yung mga ganun Kailangan babae, mo magpaka-bad boy, ganun. hindi, yung mga babaeng ganun, yung type na ganun ng babae na hindi nila maiwan, addicted sa chaos, tol. So, ganito, parang, the more ako ang thinking daw kasi ng babae, the more daw sila nag-e-effort, the more na nafe-feel nila, love nila yung partner nila. So, yung pagtanggap ng suntok, effort. Tapos, The hell? bala bubugbog siya. So, down siya. Parang yung feeling niya down kasi binugbog mo nga. Tapos, sorry yung nambubugbog.
up ulit. Parang dopamine spike, tol. What the Addicting. messed up yun, tol. Messed up na pag-iisip mental yun. shit, Oo. tol. Tayo yung mga pasamo, ano to? Effort. Counting scars. Diba? Oh my God. Parang, tapos yung iiwan nilang yung matinong Tapos lalaki. parang Kasi boring. magiging source yun ng ano mo, ng parang prize mo yun. Oh. Na, ito, lahat to pinaghirapan ko, ganyan Oo. shit. Dahil sa sobrang love na nabigay ko, Oo. tinanggap ko lahat to. When in the first place, pwede ka namang isang beses ka pa lang nasampal, nasuntok, dapat tamas ka na dyan. Diba? Ewan ko. Or baka naman deserve nilang masuntok, tol. Pag-isip ko pala kasi, Oo. May ganun mga babae, no? talaki. Kung maraming lalaki na deserve masuntok din o masaktan, takin ng dami rin babae na deserve masuntok eh, no? Minsan. No, pasensya na, Bars! Cut! Hindi ako nananakit ng babae. Pero minsan nga naman, no, lalo yung mga lintik ang bunganga. Tol, alam mo, naka-encounter ka na ba na ganito? Na yung sobrang combative ng partner mo. Tapos sasabihin pa, galit na, init na, alam nila na galit ka na rin. Sabihin pa nila, sakta mo ako, sige, igagalong ka pa, ipupush ka pa. Oo, tol, malala yung ganyan. What the fuck? Sobrang combative mo. Tapos, pag napatulang ka, syempre, mali lalaki. Oh my God. Parang, Ano ka, pro-equality ka. Pagharap niya, nakita niya, nag-dempsey roll ka, oh. Tangina, pag 100%. Pero, yung sa bugbog na yun, feeling ko hindi man nag-100% ang mga lalaki. Lagi. Meron yung pinakain nila. Sorry, pero meron yung pinakain nila yung asawa nila, nagba-blackout na eh. Alam mo, di ba may Di ba daming ganun, mga gantong massacre. Kaya may mga stand-up comedy din na ginagawang joke din ng, minsan gusto nila bugbog yung asawa nila. Di ba, para may something satire na naman. Kumbaga, funny. bala na dun sa mga balat si buwes dyan. Kaya ina nyo, bala kayo sa buhay nyo. Pero yun yung reality yun eh. Diba? Kumbaga, both sides naman may mga flaws and may mga may mga magagandang bagay din. Pero may mga bilang lalaki, tsaka may mga, minsan ang sarap pumato. So, pag naiisip ka, ang sarap patulan nito, no? Syempre, hindi mo pa rin gagawin dahil nga pinalaki ka ng magulang mo na ng maayos na sinasabi na kailangan mong respetuhin mo yung mga babae kahit ano pang sabihin sa inyo, kahit pang gawin sa inyo, kung gagawin niya, papatulan yan, makukulong ka, o kung ano man, di ba? Bakit gano'n, tol? Yung mga ibang babae rin, napaka-combative nila. Bakit kailangan nilang kasi nga, tol, alam nilang hindi sila papatulan, alam nilang hindi sila susuntokin. Isipin mo na lang kung lalaki yung nagganon sa'yo. Oo. Antayin nyo na lang mawala yung malamang ginulpi mo na yun, di ba? Antayin na natin mawala yung yung equality. I mean, hindi mo mawala. I mean, antayin natin dumating talaga yung totoong equality. Baka di na kayo maging combative. Yun nga yung huwag nating ipanalangin na magkaroon ng equality kasi kawawa kayo lalo sa mga salbahing lalaki. Kumbaga kung kawawa talaga kayo kasi isipin mo, pag sinaktan mo siya, sasaktan din kita. Equal tayo eh, di ba? Oo. Diba? Huwag niyong pangaraping i-push yung equality niyo kasi kawawa kayo sa mga walang pakialam. Hindi lahat ng lalaki may pakialam, 'di ba? Alam niyo naman 'yan eh. Pero pag pag yun ay ginawang totoo, kung magkaroon tayo ng leader na emotional, 'di ba? And pro sa mga ganung bagay, equality. Yari kayo. Kawawa kayo dun sa mga lalaki na ililiteral yun ah. Equality pala ah. So, yung pag upo nga lang sa bus, pag nakaupo ka, may nakatayo, yari ka na eh. Bibituran ka na eh, di ba? Sa selfie na. Di gentleman. Si kuya, di man lang makaramdam. Tayo na, yung pa lang, nagreklamo na eh. Paano, tol? So, sa sinasabi mo, ang movement nito mga feminists na to, na equality, is just to oppress men. Tol. Yun naman, di ba yung sinabi ko sa'yo last time? Oppress men lang talaga eh, no? Hindi nga, i-oppress eh. Kumbaga, yung mga sinaunang, nag-try ako mag-research dyan, yung mga sinaunang nag-raise talaga ng equality. Oo, ng agenda or propaganda ng feminism is gusto nilang alisin ang kalalakihan sa mundo. At least gawin lang daw parang 20% ng population, 10% ata, gano'n, may nabasa ako.
sobrang gamit na gamit ang word na misogynist. Pero ang totoo, misandrist ang movement nila. Oo, yun talaga. Fucking shit. Hindi siya, actually, hindi naman siya sumusupport sa, sa pagiging babae. Violence ang nire-raise nila Violence ang kanilang pinopromote Alam mo, ang yayabang nito Hate. Yun Parang, yun yung naiisip ko dun Hate, violence. Kasi laging provocative Oh. Laging hinahamon yung pagkalalaki mo Laging may kailangan kang patunayan. Kumbaga, lahat ng bagay na gagawin mo, bare minimum, pero habang ginagawa mo yon, ipoprovoke ka pa. Habang ginagawa mo yon, binibelittle ka pa. So parang 'di ba? Talagang hinahamon kang maging tarantado. Totoo. Tapos pag naging tarantado ka at pumatol ka, wala, kumbaga, yun nga, misogynist ka or patay ka kasi pag pumatol ka physically, kulong ka. Alam mo, ayabang din ito So, talo ka. Kahit anong gawin mo, talo ka. Ayabang din ang movement nila Kung gusto na talagang totoong equality din, bakit hindi kayo hard labor din? Construction, tangina, 'di ba? Lahat ng hard labor. Parang wala pa ako nakikita. 'Di ba? Gusto lang ng babae sa office, malamig, aircon, corporate. So, bibilib ako pag may nakita akong tomboy na nagko-construction, tol. Oo, no. Ewan ko, Para parang na lang din nila napapasok yun, no? may something ako, tol, bago mo tuloy sinasabi mo, parang, hindi lahat pero parang okay yung mga tomboy, no? Okay sa akin, tomboy. Parang ang hard laborer din sila. Oo. Di ba? Mm. So, parang hindi sila masyado nagde-demand ng shit. Siguro sila yung totoong submissive. In a sense. Baka sila yung modern masculine. Baka. Di ba? Modern masculinity. Tanggap lang. Oo. Or inadapt nila yung traditional. Serve tapos walang toxicity. Oy. Kaya gusto sila ng mga babae din. Oo. Wala rin Okay, mga tomboy Pero sa akin, para sa akin. Oo, okay sa akin, tomboy. Hindi dahil may pamilya ako, may mga kaibigan akong tomboy. May pamilya at kaibigan din naman ako mga bading. Kami. At yung mga bading ng kaibigan namin, hindi man ganun ka-toxic. Pucha yan. Ano nga yung mga yun Busit nga rin sa kapwa nilang bading na mga aarte yung mga yun Oo. Yung mga bading na entitled na galit din yung mga yun So nga sila makita magsuntukan Puta. Angas nun, no? Mga tropa natin, nun, bading. tol. Tapos mga bading na mga arte. Suntukan ng bakla, sabihin yan. Parang angas nun, tol. Suntukan ng bading sa tapat ng simbahan sa Pasita. Baklang kanal. Puta. Tangina. Pero, parang ang ganon. Yung mga tomboy, okay yun. Pero yung mga feminist na toxic feminist, yung mga gusto kong makitang sila yung gumawa nung ginagawa rin ng tomboy. Mabalik tayo doon sa sinasabi mo na tungkol sa Saan? mayayabang ba't mo nasabi? Sino mayabang? Mga feminist, yung agenda nila or kung paano Ayun nga, equal. Gusto nyo, di mag-hard labor din kayo. Hindi lang puro lalaki. So parang talaga ang equality lang nila is raise ang feminine para i-take yung masculine role. Pero yung masculine task, hindi nila kaya. Feeling hindi rin nila nire-raise yung yung femininity May salita bang ganun? Oh. Feeling ko hindi rin nila nire-raise yun or parang pinopromote. Kasi, yun nga, guys, sana mag-uusapan din natin. Di ba parang ang agenda lang palagi is to sabotage yung men or compete with men na kaya rin namin to. Ang perspective mo lang is sabotage lang talaga. Kumbaga, paano mo pinopromote yung mga babae nun? Inaalisan mo nga sila ng idea na kung paano maging tunay na babae, di ba? Kaya nga. Yung tipong ikaw yung ilaw ng tahanan, yung term na yun, di ba? Ang pinopromote mo is yung maging maging strong ka maging independent ka na kaya mong i-sustain yung sarili mo na hindi ka dapat mag-depend sa kahit kaninong lalaki. Parang ayun yung pinopromote nila di ba? I mean, kung di ka magde-depend sa lalaki, dapat sa lahat ng aspeto. True. Hindi lang dun sa nuclear family na aspect. Oo. Dapat sa lahat. Tol, ang weird nga Pag na-flatan ka, ikaw magbaklas ng mo, huwag kang tatawag ng mga lalaking mekaniko, di ba? Kuya, tapos gagamitin yung femininity nila. Kunyari sweet.
kuya, baka pwede yung patulong. Hindi kita masyadong kailangan, sa totoo lang. Kaya kong paltan yan kaya lang, Tinatamad lang ako ngayon, tinatamad lang Pride ako. pa din. Ay, nako. Pero, may sabihin sana ako kasi nawala yung thought ko. I mean, ang weird, tol. Ang masculine movement, movement naman din ng masculine to. Kaming dalawa. Pero, inaayos natin mindset mga lalaki kung paano gampanan yung role ng bilang lalaki sa pamilya. Pero sila, in-encourage pa nila, wag ka mag-submit dyan. Wag ka maging katulong dyan. Mga ganong words lagi na sa babae. Kaya ang hirap maging ang hirap maging comfortable sa isang relasyon. Hirap, tol. Nakakatakot. Parang ang hirap maging komportable na, ay okay na kami nito. Kami na yung magkakatuloy nito. Kami na yung forever. Diba? Kami na yung magpapakasal. Kasi, parang ang iisipin mo, isa lang na may mapanood to na ganyan, may impluwensyahan lang siya or ng mga kaibigan niya, mabulungan lang ng ganito. Anytime, pwede maghanap ng iba to eh. Yung mga hindi niya nakikita sa akin, putya, makita niya sa iba, patay. Parang nakakatakot bilang lalaki, lalo sa mga medyo bata-bata nating mga kalalakihan dyan na naghahanap din talaga ng partner talaga, yung talagang gusto nilang makasama panghabang buhay. Kasi marami pa rin naman, actually lahat yan, kahit nga yung mga babaero na yan, kahit nga yung mga playboy, ganun din yun, naghahanap din talaga yan. Yun din ang, naging ganyan lang ang mindset niyan kasi nasaktan din yan eh. Hindi. Once in their life, nasaktan niya, nagkaroon niya ng matinding pain na kinupal sila. Tapos ngayon, hindi ko justify yung mga ginagawa nilang kagaguhan pero yun lang sinasabi kong truth, merong one time na sobrang romantic yung mga yan, sobrang simp, sobrang all-giving, alam mo yun, sa babae nila na yun, and then, tinarantado sila, so, fuck this, sabi nila. Or tol, sa mga playboys, sabi mo, to support lang. Siguro, aware na rin sila sa mga red flags din ng mga babae. Kaya sabi nila, ay, hindi ito pang asawa, pang karat lang. Oh, yun nga. So, kakarat sila, chichisdogin nila yung babae. Chichisdogin ng puta. Tapos, lipat lang sila kasi ayoko mapangasawa yan. Is either may red flag siya or preference ng playboy or yung guy na yun na hindi pasok doon. So, karat lang. Yeah, ayun diba? lang naman yun eh. Ibig sabihin, kapag nakamit kayo ng fuckboy, baka nakita red flags nyo. No? Or baka pang fuck lang kayo. Ay, ayun. We don't know. Hindi ko alam. Hindi ko sinasabi ikaw yun, ha? Hindi Pero, ko sinasabi. ako, tol, pag titingin ako, siguro isipin ko na, okay ba tong babaeng to? Secure na ba yung ref ko kapag di mo mag-break? Iuuwi kaya nito yung TV ko o yung saksakan. Yung mga damit kaya ibibigay nito. Salian na ba? Pag niregaluhan kaya ako ito ng relo, babawiin kaya niya pag naghiwalay kami. Kaya na yung thinking, Nakakatawa. Pero, yun yung reality. Kung iisipin ko kung ilalagay ko yung sarili ko dun sa sitwasyon ng mga kalalakihan na naghahanap ng partners or gusto nila mapangasawa. Nakakatakot. Nakakatakot maging komportable kung nasa relasyon ka man ngayon, girlfriend, di ba? Or live-in. Parang wala kang, kung magiging anxious ka at magiging overthinker ka, talo ka talaga kasi magiging toxic ka nun, tol. Oh. Lagi kasi tanong sa galing. Patingin ng cellphone mo, which is, mali naman talaga yun. Hindi rin ako pabor doon. I mean, kapag binibigyan ka na ng ganong anxiety ng isang relasyon, sabihin may mali na lang yan. May mali, no? May shift na ng dynamics yun. Kasi nagiging babae ka naman. Kaya naniniwala din ako sa ibang sinasabi ng mga motivational na lalaki. Yung katulad nila Tate. Na parang doon papasok yung sinasabi mo dati na kailangan mo talagang i-improve yung sarili mo. Kumbaga, kailangan unang-una sa lahat physical, mental mo, financial, o financial mo lalo na holistically stable para hindi ikaw yung maghahabol. Oo. Ikaw yung hahabulin. Pero ang malungkot kasi doon is
portion lang ng population ng kalalakihan ng may ganun eh. Oo. Or nakakaranas ng ganun eh. Paano yung yung majority na simpleng lalaki na ang gusto lang naman is magkaroon ng partner din na nakasama nila sa buhay, 'di ba? Parang hindi rin naman talaga aim yung sobrang pagyaman or hindi aim yung material. 'Di ba? Hindi nagmamatter sa kanila na kailangan sobrang dami kong sasakyan o sobrang laki ng bahay ko. Tol, bakit gano'n, no? Nakita mo yung sinabi mo? Yung preference ng lalaki, sobrang simple lang. Samantalang, ang babae, ang dami nilang preference, tol. Ang laki. Ang taas ng standards. Physical, tas kotse, financial, ganito. Ang masaklap nga kasi doon, Fuck, no? karamihan na sa kanila ngayon, lalo yung mga modern na babae na modern yun nga, yung nagiging feminist mindset, ang pinag-aagawan nila is yung maliit na portion ng percentage ng mga lalaki na sobrang success talaga. Yung nakikita mo yung literal na parang diba, model o parang ganyan. Model ang katawan, model ang muka. And then, ang material, ang financials niya, talagang through the roof din. Pero yung ang nangyayari tuloy, yung kabila ng maliit na percentage ng kalalakihan na yon, wala, invisible. Teka lang, dagdag ko lang. parang hindi ka nakikita. Andun yung gwapo, tol, na mayaman, na macho. Tapos, andyan ka. Di kita kita, tol, tagos na yung paningin. Gago, yung babae. Ghost ka. Oo, tol, di ba? Tapos yung babae, naghahangad nung small percentage na mga ganun lalaki. Di yung pasok sa preference ng mga small percentage na lalaki na yun. Hindi, oo. Pusi lang rin sila, tol. Bungatera tuloy. Dakdakera. Kaya mo namang, ayoko naman mag-body shame, pero, tangina girl. Eat some veggies naman. Di ba? Para tayo, di ba? Ganun. Ako, oh my God. Parte tayo nun. Invisible tayo sa mga ganyan, tol. Okay hindi lang. Gusto mga galon. Wala naman akong pakialam din talaga. Pero, ibig ko sabihin, yung malaking portion ng kalalakihan, andyan. Di ba parang naghahanap sila ng lagi ng lalaki na sabihin natin perfect para sa kanila. Samantalang ang daming lalaki. Na mas mabait at re-respeto sila, hindi sila tatarantatuhin, di ba? Yung mga babaeng ganon, mostly mga kasabi nun, yung mga ganon naghahangad talaga, hindi lang yung mga ganda, meron din naman. Pero mostly nun, mukha mong tismosa sa kanto eh. Tangina naman, girl! Tangina. Si Micheline. Tapos nag-add ka 1%, mga 1% na lalaki na successful and shit, the 1%ers. Nakakalungkot kung iisipin mo. Bilang lalaki, katulad sa kapwa natin mga lalaki din. Hindi naman sa nagiging bias lang or nagiging pabor lang ako sa kalalaki. Siyempre hindi. We're speaking in general, 'di ba? Hindi for everybody. Pero kung katotohanan lang yung pag-uusapan natin, putang kawawa talaga yung mga simple laborer na totoong lalaki na kayang mag-provide, kayang i-sacrifice yung time, effort, yung sarili nila para sa babae na mamahalin nila buong buhay nila. And then, kumbaga, invisible lang sila. May nakita pa nga ako, tol. Kasi nga, kung ano man yung ginagawa nila is laging bare minimum to be expected or expected na. I mean, connected dyan yung sasabihin ko rin, tol, na may nakita akong post na sabi, kahit wala naman kayong girlfriend, kahit wala naman kayong relasyon, magtatrabaho pa rin naman kayo. Sabi nila isang babae yun. Sa post, totoo naman, yun nga yung malupit sa lalaki. Yeah. Kumbaga, lagi tayong under pressure to serve and protect I mean, or provide and protect. Ang take ko lang doon, nagtatrabaho kami kahit di ka namin jowain, hindi ka namin magkarelasyon. Katrabaho kami, pero ngayon, yung pinagtrabahuhan namin, gusto namin yung quality rin na babae, doon namin i-offer. Di ba? Yung tangina, hindi lang siya yung binild mo or nakuha mo overnight yung trabahong yun I mean, yung resources is tangina, bibigyan namin itong lahat ng bakit? Sa mga babae, kaya ba nila magbigay ng resources sa lalaki? Meron, some.
Pero yung na lang ma-offer nila, yung mga ganong babae. Pero hindi nila gagawin yung katulad sa lalaki na lahat ibibigay. Oo. Shit, di ba? Para sa akin, ano yun, isang nasa dugo na ng lalaki yun. Kumbaga, yun nga, hindi naman lahat, meron talagang tanga-tanga din. May pakula-kulangot din talaga na, pero deep inside, meron pa rin yung masculine sa sarili niya. May mga mahina talaga na pagdating sa lust, pagdating sa kung ano-anong bisyo, mga ganong shit, no? Isang downfall din kasi ang babae. Kunyari, isara ka sa babae, tangina. Oo. Ubus ang resources mo, bro. No. Totoo. Sa pagdating naman doon, ewan ko ba't feeling ng mga babae din na since kaya naman nila buhayin sarili nila, ba't pa nila kailangan ng lalaki? Ayun ang laging tanong. Ang tanong ko sa kanila, di ba kayo pagod na kayo nalang gumagawa ng desisyon sa buhay nyo? Napaka-burden sa inyo nun. Kung gusto naman nila lang ganun, di go. Okay lang yun. Kung gusto nila yun talaga, oo, sige. Pero, wala magre-reklamo. Kaya nga. Kaso ang babae kasi sama-sama lagi. Kung nahihirapan ako, mahirapan din dapat to. So, isang kaibigan, bubulungan mo. Dapat hindi ka ganyan. Ayun, ang pangit dun. Sama-sama tayo dito sa feeling ko situation, girl. Kung miserable ka, suluhin mo na lang. Oo, diba? Ganun sa lalaki, ganun sa lalaki. Suluhin ko to, di ko ano yung kapwa brother ko. Diba? Hindi, parang gusto ko lang din ituro siguro sa mga batang lalaki na once na naka-build kayo ng mga resources nyo, naka-build kayo ng something sa buhay nyo, iingatan nyo. Hindi lang bibigay nyo sa basta-basta kung sinong babae din, no? Hindi lang kayo basta-basta makapafall sa seduction and shit. Oh, totoo. Tsaka alamin nyo or i-figure out nyo kung ano yung i-chase nyo talaga. No. Oh, kumbaga, okay lang na mag-dream tayo, mag-chase tayo ng material na bagay, pera, maraming sasakyan, mga malalaking bahay. It's yun kasi lalaki tayo, kumbaga, kailangan natin yung para makapag-provide. Tapos syempre, alam mo naman, ma-flex din tayo bilang lalaki, di ba? Ikaw naman kaya nga mahilig tayo sa laruan Pero, kumbaga, alamin pa rin natin kung ano talaga yung totoong nagmamatter. Kung ano yung katotohanan. Mas importante pa rin na ang i-chase natin all throughout this life is wisdom. And ano ba yun? Yung true wisdom na yun, di ba? Ayun yung kailangan nating malaman. Siguro, isa lang rin kahit sa mga bata at sa mga kaedad ko rin. Kaedad natin. Talagang kailangan natin ng guidance palagi. Kailangan natin ng tulong. Hindi natin, yung katulad ng sinabi mo last time, hindi natin kaya mag-isa, tol. Diba? Kung ayaw nyo man maging open sa kay Jesus Christ, kay God, nasa sa inyo yung choice nyo, pero pwede rin kayo humanap ng guidance sa kapwa nyo rin lalaki. Brother, kung wala man kayo naging airpot, or kung tanga-tanga man yung airpot nyo. Pero most of the time, pag may tatay ka naman na matino, matik yun, mabibigyan ka ng guidance nun eh. Totoo. Alam mo ba, tol, parang ang napansin ko din na wala rin nagturo sa akin ito. Akala ko dati mali. Is setting boundaries, tol. To yourself. Pag mahal ka, pumasok ka sa relasyon, love and shit. Minsan, naisip ko dati na ba't ako mag-boundary? Kasi love ko nga to eh. Kailangan open ko lang. Mali pala, no? Kailangan lagi may boundary ka. In a way na boundary na align with God din. Oo, dapat talaga. Kasi, dapat ang love mo lang talaga or yung spouse mo or ang dapat na relationship mo is si Christ, tol. Totoo yun. Di ba? So, dapat may kung mahal mo rin si Lord, di ba? Love mo rin yung sarili mo dapat, di ba? Tapos, loving yourself, parang kailangan mo rin ng boundaries. Hindi mo kailangan laging open ka for anything that napapasok sa buhay mo. No? Parang, ayun yung hindi ko na
kuha since wala naman nagturo sa akin. Kasi nga, stupid tayo nun, tol eh. Unang-una, wala si Jesus sa atin nun. Lagi sinasabi lang natin, nagpe-pray tayo, naniniwala tayo, pero wala yung true wisdom, yung walang word, di ba? Walang scripture, walang passages. So, parang masabi na may Christ ka, may God ka, na nagpe-pray ka everyday. Pero, hindi mo naman nililive out yung, yung aral. Diba? Yung true wisdom. Nung kanyang mga teachings. So, nagre-rely lang rin tayo dun sa emotions, kung ano yung response ng katawan natin, o ng puso, ng pakiramdam natin, dun sa ginagawa sa atin, di ba? And feeling ko, ng mga panahon na medyo bata-bata tayo, mga people pleaser din tayo, tol, na... Ay, ngayon masama, tol, Kasi nga, wala tayong boundaries, people pleaser tayo. Kahit hindi na nare-reciprocate yung binibigay nating effort, is tuloy pa rin tayo magbigay. Di ba? Kumbaga, ang teaching naman ni Jesus Christ, it revolves around, kumbaga, di ba, love thy neighbor, love mo yung kapwa mo, diba? Itrato mo siya na parang kung paano mo gustong tratuhin yung sarili mo. So, kumbaga, kailangan, kung nire-respeto mo siya, bibigay mo sa kanya yung dapat sa kanya, same thing, ibigay mo rin sa sarili mo, diba? Yung respect. Oo. I don't know to, but may ganun din ibang tao. I mean, ang ganda rin ng motive na ganun, yung minsan people pleaser ka, wala kang boundaries. Feeling mo kasi you're doing good for others. Oo. Diba? Parang, pero hindi ka reciprocate. Ang sama naman ng mga ibang tao. Ang kapalit nun, most of the time, disrespect, tol eh. Bakit, no? Diba? Kasi parang wala naman to, kaya ko apakapakan to eh. Diba? Hindi kayang panindigan ito yung sarili niya. Hindi niya nga pinagtatanggol, naglalaban yung sarili niya eh. Laging, okay, mag-adjust ako. Sige, baguhin ko yung sarili ko. Ang tanong, ikaw ba talaga yung kailangan magbago? Hindi natin question yun eh. Dahil alam natin na may nangyaring di maganda, ikaw magbabago. Hindi mo na question yung mga bagay-bagay na sino ba talaga yung dapat mag-adjust. O baka kaming dalawa, dapat tayong dalawa. Tinanggap mo na lang na ako na lang para hindi ka mahirapan. Para maging parang ang dating kasi sa'yo parang nag-sacrifice ako. Ibig sabihin, mararamdaman mo na love kita. Okay. Diba? Mararamdaman mo na sobrang love kita, ganyan. Tapos, hindi mo nare-realize na habang ginagawa mo yun, lalong lumalaki lang yung disrespect. Bars. Diba? Hindi, parang ito kasi, i-connecta ko lang din sa mga YouTube, TikTok advices na bakit kailangan mo maging ganun sa isang babae. Yung mga nagsasabi na, kailangan, hindi mo sila kakausapin, ganun. Pero ang totoo naman nun, it all roots down sa reciprocation, sa boundaries. Self-respect. Pag alam mo siguro, yung ibig siguro nang sabihin doon, yung sa mga nagmamotivate sa young men natin, pag sinabi nila yon is, know your worth. Know your worth. Kumbaga, hindi mo naman siguro kailangan maging too much, di ba? Kasi magiging ego, pride na yun. Magiging disrespectful ka na rin nun eh. Pero, kumbaga, kung ano yung lang yung binibigay sa'yo, ay hindi nyo ibalik mo. Di ba? Or kung nagbigay ka at hindi mo na-receive yun, ibig sabihin, doon pa lang parang dapat mag-isip ka na. Di ba na, teka, bakit hindi ko na-receive yung same amount of love na na-receive o binibigay ko. Parang kailangan mo na doon nanggagaling yung toxicity, kaya nagiging toxic yung masculinity, 'di ba? Dahil nagkakaroon ka ng self-sacrifice and unconsciously nga walang cause or wala nakikitang cause. Hindi mo na na-realize yung self-worth mo na sobrang binababa mo na yung sarili mo. Hanggang nauubos ka na and then maabot na sa overthinking, depression, anxiety. Tapos wala ka pang Jesus sa puso mo. So, yun na. So, kumbaga akala mo sobrang bayani mo kasi dahil mo sinacrifice. Pero inangkin mo lahat, no? Egoistic talaga no? Ang katotohanan nun, may mali ka din. Mali ka. Kasi, di ba? Una, hindi ka nag-seek ng wisdom. Ang wisdom, kainin mo lang makukuha yung kay Jesus Christ lang. Pangalawa, yun nga, inako mo lahat. Kaya ko to. Bigay ko, sacrifice ko lahat. Kasi ang ibig sabihin nito, kaya binibigay ko lahat kasi
love ko siya eh. Diba? Love ko kayo eh. No, So, tol. doon siya nagiging toxic eh. Si Christ lang ang nakakapagbigay nun. Huwag nating kuhanin yung don't play God. Don't Totoo. play God. You're playing God if you're sacrificing yourself. Diba? Siya lang. Siya lang. Kaisa-isang may siya lang ang nakapag-sacrifice na Siya lang. naging, na kayang mag-satisfy. So we're playing God pala pag ginagawa natin yung walang boundaries, self-sacrifice. No? Oo, tol. Masyado tayo Most probably. Oh. playing God. Fuck. Man. Yun na eh, doon na rin yun. Nagiging parang in a way, akala mo tama and noble ang ginagawa mo. Noble sacrifice. Oo, di ba? Pero yung katotohanan nun is naive ka. No, naive. And di mo alam na dahil dun sa ginagawa mo yon, malaking epekto yon. Unang-una sa'yo, malaki ang negative na impact. Tapos, tayo naramdam ng mga anak mo yon, boy. Pag may ganong shit di ma-absorb din nila yon, di ba? Magre-reflect yun sa kanila na maipapasa mo yun unconsciously. So, kalalakihan nila yon na ganito yung pagiging lalaki pala. Or kung babae naman yung anak mo, ganun pala yung mga lalaki, dapat ganito yung gawin ko rin sa magiging lalaki ko. Di wala, di ba? Baga, togodoin ka. Parang, ang gusto ko lang sabihin, kung ganun, yun kay Christ, just let Him use you as a tool lang. As a tool, in a way na makapag-provide sa family, girlfriend, ganun. Pero yung self-sacrifice talaga na alam mo na sa sarili mo na wala ka ng boundary. No, stop it. Kasi makikita mo na yung mga lalaking gumagawa ng gano'n, kumbaga, good ang intention. Good naman. Oo, Noble. alam natin na pure ang intentions mo. No. Pero, ang magiging epekto kasi noon is kabaliktaran dun sa intention mo. Kasi, una, yung disrespect. Pangalawa, ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka na magkakaroon ng respect sa sarili mo kasi iniisip mo wala kang worth eh. Kasi kung hindi nare-reciprocate sa'yo, yung mga bagay na ginagawa mo, then wala kang ma-appreciate din sa lahat ng ginagawa mo at binibigay sa'yo ng Diyos, di ba? Oo. Wala kang ma-acknowledge, wala kang ma-appreciate, hindi ka magiging grateful, hindi magiging enough lahat. Laging kulang, laging may hole, laging may ano bang tawag dito? Parang laging may dito, may hole sa puso mo. May void. May void na hindi kayang i-fill ng kahit anong bagay. Diba? Laging, kahit lahat na ginawa ko, bakit ganito pa rin? Try mo na bang magbasa ng Bible? Medyo, ang hirap lang din ng magiging modern and all. Sa nangyayari. No? Pag in-apply natin talaga. Anyway, the message that we're trying to relay is ako para sa akin ang message na tinatry ko i-push is try natin maging open. Magkaroon tayo ng open heart and open mind. Lalo doon sa mga bagay na hindi natin naiintindihan or hindi pabor sa atin o hindi tugma doon sa paniniwala natin. Diba? Hindi naman palaging tama tayo eh. Hindi rin naman palaging tama yung kabilang side. Pero, let's try to be open in lalo na sa conversation, sa suggestions and opinions ng iba. Kasi, wala lang. Parang all throughout this conversation, dito sa episode na to, feeling ko, yun lang yung pinaka-core na problema eh. Laging sarado ang puso at sarado ang isip. Laging, dahil affected ako sa ganito, ito yung paniniwala ko, ito yung nararamdaman ko, opinion ko, mali yan sa'yo, tama ako. Diba, magsimula dun sa bading, sa usapang mga feminism and what, diba? Parang laging worldly views lang naman yan eh, beliefs eh. Although, diba, karamihan doon meron ding based on experience and facts talaga. Hindi ko naman nilalahat. Pero ibig sabihin, maging open tayo, tumanggap ng mga salita na hindi pasok sa atin o hindi ayon sa paniniwala natin. Malay mo tama 'yon, 'di ba? Mas mali ka.
feeling ko na-cover naman natin lahat ng all truth for today. Hindi, ikaw, ano tingin mo ang message na gusto mo iparating ngayon sa episode na to? Well, yung truth lang naman. Tapos, itong bandang huli is yung, I don't know, gusto ko lang siguro iwan ding question. Is self-love and then self-sacrifice, is it really for human ba talaga? Para sa tao ba talaga yon? I mean, is it really noble ba? I don't know. Hanggang maubos ka, ayun lang ba ang basihan ng pagiging tama natin? Basta ubos ka, mas tama ka. I mean, sa isang relationship, mas mabigat yung rason mo kasi mas ubos ka. Ganun ba yun? Di ba? Mas nabigay mo lahat, so ibig sabihin, mas tama ka. Yep, tama. Valid question. Galing. Mapaisip ko na lang sa gabi. Let us know your thoughts sa comment section. And may TikTok din kami. Ayan. Komentan nyo rin. Wag naman tsupa. Lagi ng mga katarantaduhan yung mga comments. May mga matitino naman. Pero, yun nga. Yun lang sa episode na to. Yun lang yung message or mga message na gusto namin iparating. And then questions. Gusto lang namin din sabihin na wag nating tigilang questionin ng untruth o ang mga bagay na nangyayari sa paligid natin. Not naman on a negative point of view. Pero questionin, meaning i-chase natin and maging open tayo to new information, new learnings, and kasama na doon syempre respect natin yung mga tao na salungat yung paniniwala sa atin, di ba? Kasi hindi naman natin agad masasabi na tayo yung tama dahil lang nararamdaman natin or pumapabor sa atin yung truth natin, di ba? Siguro, pinakamaganda niyan, i-seek natin si God, seek natin si Christ, and try nating mag-pray and ask for wisdom. Siguro, personally, yun yung best option ko para sa sarili ko, and gusto ko rin i-share baka para sa inyo mag-work din, di ba? Tsaka yung mga content creator na motivational and all, preach din. Fuck, guys, can you lead with your red flags? Hindi lang yung puro bato kayo ng bato ng kung anong motivational shit. Lead with your red flags. Alam mo ang nangyari, pinagdaanan mo, nasasabi mo na itong mga ganitong bagay. Good point yun. Diba? Tama. Bato ka lang bato, pero in reality, di ko pala naranasan. That's BS. Ayun lang. Yan. Dito na namin tatapusin ang episode 10 ng Leave the Kids Alone Canto Thoughts edition or series. And sana na-enjoy o nabuksan ang kamalayan natin sa ilang mga bagay na ating pinag-usapan. And again and again, we are definitely hoping na makarinig sa inyo ng insights nyo and mga perspective nyo naman, para alam din namin kung saan nanggagaling kayo, yung ibang tao, yung experience nyo. Okay? Meron ko pang sabihin? So, this is gonna be it for today's episode, and thank you guys for watching. We will see you on the next one. Peace and love, everybody.